Kapitan, bakit hindi patulinan ng barko? Sasadsad tayo sa bukiring yan, Doña Victorina. Ang lunas ay napakadali. Humukay na kanal sa Maynila. Bubukas ng bagong ilog, isara ng ilog Pasig. Sa panukalang ito'y maraming pera magugugot. Ginoong Simon, maraming nayo na masisira. Pwes, tumira, lumutin ang mga bilanggo at bihag upang walang perang guguluhin sa paggawa. At kung hindi sasapat ang taong bayan sa sapilitang paggawain, sa ganyang paraan, nangyari sa malalaking piramid sa Ehipto, ang lawa ng Moises at ang Koloseo ng Roma. Ngunit maaaring magbunga ito ng paghihimagsik. Nag-alasa ba ang mga taga-Ehipto? Akala ko'y nag-alaman kayo tungkol sa mga kasaysayan. Ngunit hindi ang mga taga-Ehipto ang iyong pakikitunguhan. Ang lupaing ito ay maraming beses na naghimagsik dahil sa sapilitang paggawa. Ang mga pulong na ito ay hindi na muling magiging At kayo, Padre San, anong silbi ng inyong mga praile? Maging magsik ang bayan at huwag kayong gumagit na pangatwiran na parang katunggakan. Siya isang napakawalang utang na loob. At talakayin ito, sa vapor pa naman, nagarap ako ng isang tunay na panukalang matipid. At ipakinabang upang linisin ang mahabang lawa sa Laguna. At maaari bang malaman kung ano iyan? Pilitin ang mga pahay magkakanugnog, pag-alaga ng itik. At ang mga hayop na ito, sa pamamagitan ng panginginain ng susong kaliit, na mapapalalim sa alawa. Mapahihintulutan ba ninyong sumulat ako ng lathalain ukol dito? Ngunit, Don Custodio, kung ang lahat ay mag-aalaga ng itik, darami ang mga balot. Ha? Nakakadiri. Hayaan na lamang matuyo ang buludduran. Tinitiyak ko na hindi masa sa katuparan ang Akademyang Wikang Kastila. May sasakat pa rin po, Kapitan Basilio. Hinihintay na lang namin ang pahintulot. Nirigalo na namin si Padre Irene ng 2 kabayo at siya na rin ang nangako sa amin na makapagkita sa General. Sa salungwitan yan ni Padre Sebelio. Bayaan ninyong salungat din. Kaya nga nare-refer yan sa vapor para makipagkita sa general na sa Los Baños. Makukuha man kayo ng pahintulot, saan naman ko kayo kukuha ng salaping gugulin Meron na po o ambag ang bawat estudyante. at ang mga magtuturo. Ang mayamang si Macaraeg ay nagalok ng isa sa kanyang bahay. Kung sa bagay, hindi masama ang panukalang yan. Gayong hindi naman pag-aaralan ang Latin, ay pag-aaralan naman ang wikang Kastila. Diyan makikilala na tayo'y lumalakad ng paulo. Yung mga tao sa una Basilio, kapag namukha ka ng isang bagay, ay nisipagad ang balakid sa halip na kabutihan. Ibig nila makuha ang lahat na parang bola ng bilyar na kinis at nabilog. Totoo bang mga tao sa inyo lalawigan ay hindi makabili ng mga alas dahil sa mga karalitaan? Hindi na po bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Wala akong masamang ibig sabihin. Mabuti pa ay samahan nyo na lamang minom ng serbesa. Salamat po, pero hindi kami umiinom ng serbesa. Ayon kay Padre Camora, kapag inom ng maraming tubig, ang sanhi ng pagkawala ng sigla ng mga tao. Saan ba kayo nanggaling? Hindi nyo ba nakita ang pinakamainam sa paglalakbay? Marami na akong nakita mga ilog na may magagandang tanawin. Ang hinahanap ko isang alamat. Kung sa lamat ay mayroon ng Pasig, nariyan naman ang malapad na bato na di umano'y tinitira ng mga espiritu. May isa pang alamat na tungkol kay Doña Jeronima. Wala namang kabuluhan iyan. Huwag niyong kaligtaan ang pinakamaganda sapagkat iyon ang pinakatotoo. Ang milagro ni San Nicolas. Ngayon pumasok na tayo sa lawa. Marahil ang kapitan maraming nalalaman. Kapitan, alam ba ninyo kung saan dako ng lawa nakatay ang isang nagangalang Guevara, Navarra o Ibarra? Saan nga ba, Kapitan? May naiwan kayang bakas sa tubig? Tumingin kayo roon. Tiisin mo na! Ipagpalagay mo na lamang na ang 30 piso ay natalo sa sugal o kaya sinakmal ng buhaya.
Manalo ka man sa kaso anak, kaya kung mahihirapan ka, ni isang saploto lang matitira sa iyo. Lahat tayo, ama, babalik sa alabok, pinanganak na walang saplot. Magbabayad ako ng abogado, at kung ako'y mananalo sa usapin na iyon, makukuha ko si Tano. Ngunit kung hindi ako mananalo sa usapin na iyon, hindi ko na kailangan ng anak. Magandang hapon, Ginoo. Hindi mo ba nabalitaan? Ang alin po? Si Kabisang Talis ay nadakip. May maitutulong ba ako, Ginoo? 13 taon na po ngayon nang ating ilibing ang aking ina sa puokdeng ito. At ako'y liligaya kung ako'y makaganti na rin sa iyo. Kilala mo ba ako? Isang taong napakadakila, isang taong pinalalagay ng lahat maliban sa akin na namatay na. Basilio, nakababatid ka ng lihim na ikakasabi ko. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Kabataang walang karanasan at pangarapin. Hinihingi ninyo ang wikang Kastila. Ngunit ano magiging hangarin ninyo? Ano ang inyong mapapala upang hindi kayo lalo magkaintindihan? Hindi po. Kung dahil sa Kastila ay mapalapit dahil sa pamalaan, magiging sanhi ito ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Isang pagkakamali. Anong gagawin niyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo? Ipalalim ninyo sa inyong kaisipan sa ibang isipan upang maging malaya? Lalo kayong magiging alipin. Sa halip, tulungan mo ako. Gamitin na yung lakas sa kabataan upang kalabanin ang lihis na akala. At yan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais kong mabuhay pa. Ginoo, napakalaking karangalan ang mapagtapatan ng iyong mga balak. Ngunit hindi ko magagawang gampanan ang iyong hinihiling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking kababayan. At kahit hindi ka handa sa hinihintay kong pag-asa, sa araw na magbago ang iyong paniniwala, puntahan mo ko, si Sulta, sa aking tahanan at paglilingkuran kita ng buong puso. Ayaw ninyo marahil ng mga las na pangkaraniwan o mga huwad lamang. Siya nga po, mga brilyante, tatandang brilyante, mga bato sa una. Marahil naman at ako'y may mga matatandang alas. Meron po akong mga pintas ni Cleopatra, mga sadyang nakuha sa piramid, mga singsing ng mga senador at mga ginoong taga-Roma na natagpuan sa guho ng Cartago. Marahil ay ang mga pinadala ni Hannibal ay pagkatapos ng labanan sa Cannes. Ako diya'y may dala rin ang mga halagang ikaw, mga babaeng taga-Roma.
Wala ba kayong may pagbibili? Naipagbili ng lahat ang mga lahas ng aking anak at ang natitira ay wala ng ganong halaga. Kay Agnes ni Maria Clara, iyon ay Agnes ni Brillante at Esmeralda. Ibig kong pagkakayain. Magkano pa ninyo pagbibili ito? Naibigan ko, Agnes na. Tanggapin pa ninyo ang 100,000 piso. Kung ako'y pahihintulutan ninyo, ako'y pupunta sa bayan upang isangguni ito sa aking anak at babalik bago dumilim. At sa wakas, nagbago rin ang aking hinahanap. Kayo, Padre, ano may tatayanin? Ano bang maitatayan namin? Si General ay makakataya sa anumang maibigan, ngunit kami ay pari lamang. Kayo ni Padre Irene ay magbabayad ng pagkakawang gawa, panalangin at kabaitan. Alam niyo ang katangian ng bawat isa, di tulad ng brilyanteng palipat-lipat ng kamay. Pinagbibili sa isa, pinagbibili pa sa iba. Kung gayoy, papayag akong bayaran na lamang ng mga pangako. Sa halip na magbayad ng kwalta, ay sasabihin na lamang na nalibutan ni lamang araw ang karalitaan. At ito naman ang babayad nito sa akin ay isang bali sa 5 araw na pagkabilanggo o 5 buwan. O sa isang utos na pagpapatapon na walang nakatalang pangalan. O sa isang utos ng Guardia Civil na barilin sa daan ng taong parurusahan. Samantalang ito ay ipinaghatid-hatiran. Ano naman ang mapapala ninyo? Malaki ang nais ko'y lipulin ng lahat ng may masasamang budhi. Mapangahas na hiling bukod sa paglaktaw ng ating kapangyarihan. Ang kahiling ay kahinahinala. Isang anyo ng paghimagsik, pag-aalsa. Ang kahilingan ay pamumunuan ng mga binatang naghahangad ng pagbabago at kayabangan. Ang isa sa kanila ay nangangalang Isagani, pamangkin ng Padring Indio, si Padre Florentino. Siya ang paborito kong mag-aaral. May isa pang makaraigin yata o makaraig. Makaraig, magalang at nakakatuwang binata. Siya ang nabanggit ko sa inyong lubhang mayaman. May gitna ay nahabilin sa ating iyan ng kondesa. Mayroon nangangalang Basilio, estudyante ng medisina. Sayang at wala si Padre Salve upang magbalita sa atin ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Ang kanyang amay namatay sa hindi ko matandaan kung anong gulo. Ganyan pala. Itala ninyong pangalang iyan. Ngunit, General, ang kanilang mga kahilingan ay may mga tawang katwiran. Hindi natin dapat ito tanggihan, dapat natin itong dinggin dahil hindi dapat tayo maniwala sa mga sabi-sabi. Palagay ko, dapat itong sang-ayunan ng pamalaan upang ipamalas ang ating pagtitiwala sa kanila at bilang katibayan ng ating pagiging matatag. May kalayaang bawiing muli ang pahintulot at makita kung nagmamalabis ang mga pinagbigyan, kaya atin ito silang pantayan. General, nandito ang anak na babae ni Cabezang Tales, nagmamakawang ipagpalit ang kanyang ingkong sa kanyang ama. Hindi ba pwedeng mananghali muna ng tahimik? Ito ang ikatlong araw na pupunta niya dito. Siya, pasulatin ang kalihim ng isang utos sa tenyente ng gwardiya upang palayain ang matanda. Hindi na nilang masasabing hindi ako mapagpatawad at maawain. Penitente! Uy, penitente! Nag-aliw ka bang mabuti? Ganoon. Ikaw? Masayang masaya. Inanyayaan ako ni Padre Camura na magbakasyon sa kanilang bayan. Sumama ako. At sapagkat maraming dalagang hinaranan namin lahat. Walang bahay na hindi namin pinanhik. May nakilala kaming isang
Kapitan. Kapitan yata ni Basilio. Napakaulol ni Basilio. Aanin niya ang isang dalagang hindi marunong ng wikang Kastila. Walang yaman at ulila pa. Napakasungit niya, ngunit maganda. Noong isang gabi, hinambalos ni Padre Camura ang dalawang nagharana sa kanya. Mabuti na lamang at hindi ito'y namatay. Masungit pa rin siya. At tulad ng iba'y may mangyayari rin sa kanya balang araw. Haha. Placido, nagdaan mo muna. Mamaya na, ibig ko muna mabasa. Napakahaba, hindi mo ba nakikita? Si Makaraig at ang iba'y humihiling na makapagpatayo ng isang akademya. Bagay na lamang isang kalokohan. Mamaya na, nagsimula ng klase ko. Sige, Juanito. Sagutin mo ang tanong ko. Ang nasa likuran ba ay nakapagpapabago ng nasa harapan o hindi? Bulungan mo ko. Dali, bulungan mo ko. Aray! Nakapakarayot mo! Ikaw, magaling na taga-bulong. Hindi kita tinatanong ngunit nais mo sagipin ng iba. Ngayon iligtas mo ang iyong sarili. Ano ang iyong pangalan? Placido po. Aha, Placido Penitente. Lalong mabutit itawag sa'yo'y Placidong Bulong. Ang liban mo'y 15 araw na, ano pat kulang na lamang ng isa at mabubura ka na sa talaan. 15? Hindi po ako lumiban sa klase na higit pa sa 4. Kung sakali 5 pa lamang ngayon. Dahil bihira ko lang basahin ang talaan, sa tuwing makahuhuli ako ng isa'y nilalagyan ko ng 5 guhit. Kung 5 ang iyong liban, ilan na makalimang 5? 25? Tama. Sa gayon, nakalamang ka pa ng 10. Sapagkat makaitlo lamang kitang nahuli sa pagkukulang. Ngunit, Padre, kung lalagyan po niyo ako ng bawat seleksyon, ay dapat pong alisin niyo ang di ko pagpasok sa niligay niyo sa akin. Hindi ko po maisip kung paano ang wala sa klase ay makapag-uulat ng leksyon. Di at hindi mo nauunawaan at hindi mo naisip. Pilosopo na hindi pumasok sa klase, hindi pa marunong ng leksyon. Tama na, Padre, tama na. Mailalagay po niyo ang lahat ng guhit na ibig niyong ilagay. Ngunit wala kayong karapatang laitin ako. Hindi ako makakatiis sa inyong klase. Sa dahilan ng pagtuturo ay gawin sa gabi. Magiging daan ito sa maling asal o ugali. Tulad sa nangyari sa paralan ng Malolos, nakakasira sa karangalan ng universidad. Makasira na ako makasira. Ang universidad ay kailangan sumang-ayon sa kailangan ng mga mag-aaral. At kung totoo iyan, ay ano kung gayon sa universidad? Isa ba itong kapisanan na laban sa ikatututo? Dahan-dahan mga ginoo. Kung hindi makataylik at alamin yung aking simulain ay makabago. Ngunit kailangan nating aminin na ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang paaralan iyan ng artist officials na ang mga pili ang magsumika. Ang aso, manggugulay. Ngunit, samantala wala tayong nalalamang masamay. Huwag tayong magkamali ng hinala sa pamalaan sa pagsasarili. Ang liwanag ay namamanaag. Nagbabago na ang panahon. Maayon na sa ating hinihingi. Pahamalang ito'y ayon sa inyo'y humihina at nararapat na palakasin at ipakita ang ating pag-iisa. Mabuhay Sandoval! Mabuhay! Mabuhay Sandoval! Mabuhay!
Magsaya na tayo mga kaibigan. Tagumpay! Nakita ko kaninang umaga kay Padre Eren. Tila isang linggo raw silang may tatalo at ipinaglaban niya ang usapin. Laban kina Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salve, General Pangalawang Cabo, at sa mag-aalahas na si Simon. Itatago na sana ang kahilingan ng ilang buwan nang maalala ni Padre Irene at iminungkahin niya ang kasulatan at ipaubaya sa lupong iyon upang magdesisyon. Yamang tungkol sa pagtuturang ng wikang Kasila ang pinag-uusapan. Ngunit ang lupong iyon ay matagal nang hindi kumikilos. Iyan din ang sinagot ni Padre Irene. Sinagot niyang mabuting nga ang pagkakataon upang muling tumilos. Sinamantala ang pagtungo roon ni Don Custodio na isa sa mga kasungguni at dahilan. Sa kasipagan niya ay naatasan siyang mungkahi na dapat ngayon nasa kamay na niya ang kasulatan. Mga ni Don Custodio, nalulutusin ito sa loob ng buwang ito. Ako muna ang pupunta at kakausap kay Ginoong Pasta upang maging marangal ang paraan. Magandang umaga po, Ginoong Pasta. Mari mo po bang pag-usapan si Don Custodio na pumanik sa amin? Masamang simula iyan. Masamang palagay. Napakilalang mga bata pa kayo at walang nalalaman sa mga bagay na may kinalaman sa pagbabago. Tignan ninyo ang pangyayari sa Madrid sa mga binatang humihingi ng pagbabago. Lahat sila ay pinaratangang mga pilibustero. Marami nang hindi makauwi rito. May mga katwiran na nag-uudyok sa matinyong pamahalaan upang huwag duminig sa mga kailingan ng isang bayan. Nahulaan kong ibig niyong sabihin. Ang pamahalang kolonyal ay hindi lubos at waktong pagkatatag at umaasa lamang sa talapalagay. Mabuti pang ipaubayan na ninyo sa kamay ng mga pamahalaan ng mga bagay na iyan. Maghintay kayo. Ano't nangihimasok pa kayo sa gulong ito? Bakit hangad pa ninyong maituro ito ng bukod? Ang laging inabilin sa akin ng aking amahin, alalahanin kong ibagay na pagkalala ko sa aking sarili. Hindi ako naparito ng dahil sa akin, kundi dahil sa mga ngalan ng mga nasa kalagay na lalo pang aba. Putres, pag-aralan nila ang pinag-aralan ninyo at gawin nila ang ginawa ko. Naging alila ako ng lahat ng mga praile, samantalang hawak akong gramatika. Nag-aaral ako. Ngunit ilan sa mga nais matuto ang makakabot sa naabot ninyo? Isa sa 10,000? Pwes, ano pang kailangan ng higit pa sa roon? Ang mga abogado ay pumasok lamang bilang mga tagasulat. Mga doktor, sila ay halos magpataya na sa isang may sakit. Manggagawa, binata, at magsasaka ang kailangan natin. At upang maging mabuting magsasaka, ay hindi kailangan matuto ng maraming retorika, pangarap, mga kaibangan. Harapin ninyo ang panggagamot at huwag kayong makialam sa bayan. Malala rin ninyo ako kapag kayo ay magkaroon ng ubang katulad nito. Kung ako po'y magkakaroon na ng upang katulad niyan, at kapag inilingin ko ang aking sarili sa nakaraan, at kapag nakita ko wala akong nagawa kundi para sa sarili lamang at hindi para sa aking bayan, ang bawat uban ay magiging isang tinip na hindi ko ipapapuri bagput kakahiya. Nobyo pala niya yung kagalit ko estudyante. Pasalamat siya at hindi naging tagaroon sa bayan ko. Narito si Padre Camura. Sino naman ang kamukha ng larawan nito, Bilside? Hindi ba ulol ang nakaisip niyan? Nasaan si Simon? Dapat bilhin niya ni Simon. Chris, napakakuripot ng Amerikanong yan. Natatakot na pagbayarin natin siya sa pagpasok sa tanghalan ni Mr. Leds. Nangangamba na baka mag-ifit siya. Nahuhulaan na matutuklasan ang lihim ng kanyang kababayang si Mr. Leeds. Kaya, nagmaang-maangan na. Ina, titigil na po ako sa pag-aaral.
Ay pangako ko sa iyong ama na aarugiin kita. Patuturo nga maging ganap na isang abogado. Ginawa ko ang lahat upang makapag-aral ka. Ano naman ang sasabihin ng ama mo kung ako'y mamamatay at magkita kami sa kabilang buhay? Ano ang mapapala ko sa pagiging abogado? Ano naman ang sasapitin mo? Tatawagin kang pilibustero at ipapabitay ka? Magtiis at magpakumbaba ka? Di na nakakaunting pagtitiis ang ginawa ko, inang. Marami ng buwan ng aking pagtitiis. Papatulong ako sa prokurador ng mga Agustino upang lakarin na mapawi ang pagkagalit ng mga Dominikano sa iyo. Tatalo na muna ako sa dagat o kaya manunulisan bago bumalik sa universidad. Ginoong Simon, ibig ko sanang mangutang na loob. Mayroon po lamang akong sasabihin. Nais kong magtungo sa Hong Kong. At bakit? Halika, sumama ka sa akin. Ginoo! Nariyan ba ang mga pulbura? Nasa mga sako, hinintay ko na lamang ang mga bumbong. At ang mga bomba? Nakanda ng lahat. Mabuti, maestro. Lumakad ka ngayong gabi at makipag-usap sa teniente at kabo. At makikita ninyo ang isang tao na sa bangka. Sasabihin ninyong kabesa. Sasagot sa ng tales. Kailangan narito siya bukas. Bakit po? Meron po bang bagong mangyayari? Ang mga rival ay hindi pa handa. Hindi nakakailanganin ng mga rabal. Ang mga tauhan ni Kabisang Tales, ang mga naging karabanero at isang rehimento ay sapat na. Kung ipagpaliban pa, ay baka patay na si Maria Clara. Hindi ako maaaring umurong. Ang gawain ay matatapos na. At ang tagumpay ko ang siyang magbibigay katwiran sa akin. At kung tumulad ako sa inyo, ay marahil wala na rin ako. Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Hindi pwedeng mabulag, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang magkaka sa iba. Ako ay lumalagay na parang ama at tagapagtanggol. Ngunit kinakailangan na ang bawat bagay ay malagay sa tamang kalagayan. Pumapaamo ang mga Pilipino. Kinakailangan ulitin sa kanila araw-araw na sila'y walang kakayahan. Yan ang lihim ng karunungan sa pamamahala. Nabano ka, tukuan, luhaan, nasaktan, sugat, tangan ng kamay, di alam ang gagawin. Pwede bang magpalaya ka ng nagmamatay? Ako si Christian. Tumahis ka, Roxanne. Roxanne ang kanyang pangalan. Roxanne! Roxanne!
malaman ng mga dagsa ng mga taong ito'y kagagawa ng mga praile. Ang hudyat ay isang putok. Opo! Huwag kayong mabahala. Ang hiniralang may utos niyan. Ngunit, huwag niyo pagsasabi. Pag sinunod ninyo ang aking utos, matataas kayo. May pakana! Ingatan ng mga bulsa! Kumustang may sakit? Ang buong katawan ay nalapatan ng lasong akyan. Bukas ang makalawa ay maaaring mamatay. Isang sulak ang maaaring makamatay sa kanya. Katulad ng Pilipinas. Sa loob ng isang oras, ay magsisimula ang magsikat. Sa pamamagitan ng hudyat ko, bukas ay wala ng aral-aral at mga universidad. Wala nang makikita kundi patayan at natitiyak ko ang aking tagumpay. Kapag kami nagtagumpay, halat ng taong hindi tumulong, bagaman may kakayahang dumamay, ay tutuloy naming kaaway. Basilio, ako naparito sa iyo upang ihandog ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ang aking kamatayan o kinabukasan? Sa pamahalaan ka ba o sa amin, ang mga sumisiil sa iyo o sa iyong bayan? Naparito ako upang iligtas ka sa alang-alang at sa mga alaalang nag-uugnay sa atin. Sa piling naman ni Ilo ng aking bayan, ano ang dapat kong gawin? Isang bagay na napakadali. Sa dahilang pamamahalaan kong kilusan, ay hindi ko maiiwan ang alinmang labanan. Samantalang ang kaguluhan, iba't ibang kuok o syudad, ay pamumunuan mong isang pangkat. Gibain ninyo ang pintuan ng Santa Clara, at kunin niyo roon ng isang tao liban sa akin at kay Kapitan Tiago, ay ikaw lamang ang nakakikilala at hindi ka malalagay sa pangalan. Si Maria Clara. Si Maria Clara, ibig ko siyang iligtas. Kaya ako bumalik at inibig kong mabuhay. Hinahangad kong himagsikan, sapagkat ang himagsikan lamang ang makapagbubukas sa akin ng mga pinto ng kumbento. Ay, nahuli na kayo. Huling-huli na. At bakit? Namatay na si Maria Clara. Hindi totoo. Buhay si Maria Clara. Nararapat na mabuhay si Maria Clara. Yan ay duwag na pagdadailan. Hindi siya mamamatay. At ngayong gabi, ay ililigtas ko siya. Ubukas, patay ka. May ilang araw na nandinapuan siya ng sakit. Lagi akong dumadalo sa kumbento upang makibalita. Tignan ninyo, ito ang liham ni Padre Salve kay Padre Irene. Si Kapitan Tiago ay magdamag na umiyak. Hinahagkan at humingi ng tawad sa larawan ng kanyang anak at humantong na sa labis na paghitit ng akyan. Paninang hapon po itinugtog ang agonyas para sa kanya. Patay na. Hindi ko man lamang nakita. Namatay, hindi man lamang. Ako'y nabubuhay ng dahil sa kanya. Namatay na nagtitiis. Tuliham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y iligawan. Na yan ang nakadama ng wagas na pagkamahal. Hiling ka lang naman na
tingin mo kay Juanito Pilares? Si Juanito? Mabuti at maganda pang tao si Juanito, Danya. Pinilit ako nung aking alin na pumasok at dahil langad ko rin na makita ka sa tiyan. Kailang tula. Hindi magtatagal at ang buong kaplo ay magkakaroon na ng dakdakan. Sa ganito'y nabuksan ka lahat ang nagsulak ng kapuluan. Aba, hindi mo mababatid ang marimagawa sa loob na ilang taon. Nililingap na tayo ng Espanya. Ang kabinataan nating nasa Madrid ay gumagaw-gapit araw at inukol sa bayan ang kanilang katalinuhan, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang makaya. Ang pagkatalong tinamo namin ay patunay sa mga huling hingalo. Bukas ay maging mamamayan na tayo ng Pilipinas at ang kapalaran ay maging matagumpay. Ang kalakalan, ang industriya, ang pagsaka, ang karunungan ay malilinaw. Pangarap at kung wala kayong mapapala, Pakinggan mo, Paulita. Kapag wala kami napala, ay titigan mo ko muli at maligaya akong mamimatay upang ang pagmalaki ay sumilay sa iyong mga mata at masasabi balang araw. Habang tuturo ang aking bangkay, ang aking minamahal ay namatay dahil sa pagtatanggol sa karapatan ng aking bayan. Ano ang pinag-uusapan niyo? Ang paghihimagsik. Ang paghihimagsik? natuklasan na para bang marami ang nasangkot. Mga estudyante, maraming mga estudyante. Nasapigin ka ba kagabi? Sasabihin ako sa inyo, masama ang lagay ni Kapitan Tiago at bibigay lamang ako ng abol. Kung gayon, ang mapapayo ko sa iyo, umuwi ka na lamang at punitin lahat ng mga papel na maaari maglagay sa ispanganin. Si Simon. Walang pakialam si Simon sa mga nangyayari. Mga tulisan ba? Wala. Tanging mga estudyante lamang. Ano kung gayon ang nangyari? Nakatagpo ang mga paskin na masasama ang sinasabi. Hindi mo ba alam? Bakit? Pati ba ikaw, Basilio? Naparito ako upang kausapin ka. Marangal na asal. Noong mga araw na payapa pa, ay lumalayo ka sa amin. Ano pangalan mo? Basilio po. Mabuti na lamang kayo na parit. Kayo aming ginarakit. Pati ba ako? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Sumakay ka sa karwahe at isasalaysay ko sa iyo ang nangyari sa hapunan kagabi. Ano ang ibig sa amin ng mga estudyanteng Pilipino? Na kayo'y mas pagtupad sa inyong mga tungkulin. Na kami tumupad sa aming tungkulin? Ano-anong tungkulin ang iniaatang ninyo sa amin? Mga tungkuling inaatang inyo sa inyong sarili nung kayo pumasok sa kalipunan. Sa aking pagiging estudyanteng Pilipino, tutuin ko lamang ang inyong mga tungkulin sa amin. Itatanong ko naman ngayon, tumutupad kayo mga praile sa kanilang pananagutan? Tumutupad kami. Padre Fernandez, kayo'y makapagsabing kayo tumutupad nang nakatutup ang inyong kamay sa inyong mga puso. Ngunit kung itutup sa tapat ng puso na inyong samahan, sa tapat ng puso ng iba pang mga orden, ay hindi kayo mapagsabi niyan nang hindi magsasalita ng kasinungalingan. Paano ang ginagawang pagtupad sa tungkulin ng mga tagamasid sa pagtuturo sa bawat bayan? Hinahadlangan. Iya'y napakabigat na paratang. Padre, hindi ko kayo binibilang sa mga praile o iba pang mga orden na nagsasabi at nagpapayag na hindi nararapat matuto ang kabataan. Darating ang araw at hangarin namin ng kalayaan. Ang kalayaan para sa isang tao ay katumbas ng ikatuto kung sa katalinuhan at ang pagtanggay ng mga praile na kami matuto ay siyang dahilan ng pagsama ng loob namin. Ang karunungan ay pinagkakaloob lamang doon sa karapat-dapat at hindi sa mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal. Kung ganoon, paano pa nagkaroon ng mga taong marumi ang kalooban at walang magandang asal? Iya'y mga kasariang nasuso sa mga magulang, hinagisnan sa sinapupunan ng mga pamilya. Ano ang malay ko? Hindi po, Padre Fernandez. Kung sino man kami ay kayong may kagagawan.
Ang bayang sisil ay tinuturuan ng pagkukunwari. Ang taong pinagkakaitan ng katotohanan ay tinuturuan ng kasinungalingan. Sino may sala sa pangyayaring yan? Kayong may 350 taong umahawak sa aming katuto o kaming sumusunod sa lahat ng mga bagay? Saan ka pupunta, Isagan? Malaang sibil, titignan ko ang mga paskin at makisama ako sa iba. Narinig ko ang balita na ang mga estudyante raw ay ikinasabwat ng mga taga-bundok ng San Mateo. May pangkat daw ng mga kabataan ang pumunta sa Malacanang upang kausapin ang general. Dahil sa opereta. Oho, sinasabi ko na nga. Kaya, Totoo ang tungkol sa mga paskil, Chichoy, pero ipapaliwanag ko sa iyo. Pagagawan nyo ni Sinong Quiroga. Paniwalaan mo ako, Chichoy. Nagagawa ni Sinong Quiroga yon. Narinig ko sa opisina. naku, siguro nga. Si Quiroga ay may 100,000 pisong mekanong pilak sa daungan. Paano may papasok ito? Pues, simple. Mag-ibento ng mga paskil at samantalay na question sa mga estudyante at habang nagkakagulo ang lahat, kaboom! Tulasan ang mga kawani at pwede na makakapasok ang mga kaha. Siya nga. Siya nga! Kaya pala ang Chinong Quiroga. Kaya. At tayo ang magbabayad sa ginagawa nila. Isang dakilang santo si San Pascual Bailon. Anong balita? Hindi ko pa nakakausap ang mga bilanggo. May mga 30. Natiling alerto. Sinasabing sa gabing ito ay magkakaroon ng isang patayan. Ha? Lintik. Che, hindi magkakaroon ng patayan. Mabuti na lamang at may sakit ang tagapayo. Si Simon? Kung iya hindi nagkasakit. Simula ang isang revolusyon. Anong gagawin natin ngayon? Totohanin na, yamang papatayin na rin lang naman tayo. Sabihin nyo'y nagkukunaring may sakit dahil natatakot lumabas. Kapag nakita ko siya, Gayon pa man, maghanda. Kung pipilitin nila tayong pumatay o mamatay. Wala kang dapat ikatakot, kasama mo ako. Hindi mo ba nabasa ang munting aklat ni Tandang Basyo na binigay ng isang kura? Na kailangan pumunta sa komento ang mga dalaga para sabihin doon ang mga nagaganap sa bahay. Bumalik ka tayo sa nayon, bumalik ka tayo. Pabayaan natin si Basilio barilin sa daan at sabihin tumangkang tumakas. Kapag patay na, saka ka magsisi.
Alila at nag-aaral, kung gayon, iyan ang matira. Palaga ko po'y ang binatang iyan ang siyang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti, sa ganay magiging mainam na halimbawa upang katakutan ng iba ang magiging kaparusahan. Madalas na kailangan pasakitan ng isa para sa kagalingan ng marami. Ngunit hindi ba natatakot ang iyong kamahalan sa pananabutan? Wala akong dapat ikatakot. At may karapatan akong gumawa ng maisipang gawin sa ikabubuti ng kapuluang ito. Ang iyong kamahalan ay hindi nga inihalal ng bayang Pilipino kundi ng Espanya. At ito ay sapat na dahilan upang tingnan mabuti ng mga Pilipino. Nang pumarito kayo sa Pilipinas ay nangako kayong mamahala alinsunod sa katarungan at hahanapin ng mga kabutihan. Pinangakuan ng mga unang hari ang mga pulong ito ng katarungan at ngayon pinaglalaroan natin ang buhay at kalayaan ng mga mamamayan. Pinangakuan nila ng liwanag ngunit binubulag natin sila sapagkat natatakot tayong makita nila ang ating kalaswaan. Kung ang mga bagay-bagay ay hindi mabuti, maghihimagsik sila balang araw. Ang katwiran ay papanig sa kanila at lilingapin sila ng mga taong may puri at lahat ng mga bayani sa daigdig kaysa magtagumpay sa piling ng mga hangaring igagalang lamang ng isang bansang gaya ng Espanya. Alam ba ninyo kung kailan naalis ang Koreo? Siya nga ba, Senior Silvad? At silawin ninyo kami minsan sa isang bagay na may anyong yangki. At may utang kayong malaki sa bayang ito. Mangyari pa. Ihahandog ninyo marahil ang buong bahay. Marahil, ngunit ako'y walang bahay. Binilinsa na ninyo ang bahay ni Kapitan Tiague. Nauwi lamang kay Senior Pilaes na nagbayad na napakaliit. Sabay tayong maglalayag sa kawalan, sakay ng ating isipan. Iwan natin silang lahat, tayo muna hanggang sa pagdilat pupurahin. Lahat ng ala-ala kasama sila, saglit lang. Basilio, ikaw ba yan? 4 na buwan na nakaraan mula nang ako inyong himukin sa inyong balak. Ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako. At marahil bilang kabayaran ay nabilang ko ako at kaya lamang nakalaya ay dahil sa inyo. Kayo'y may katwiran at kaya ako naparito ngayon upang humingi ng mga armas at pasiklaban na ang himagsikan.
Nitroglycerina? Dinamita? Tama. Ngunit ito ay higit pa roon. Ito ay mga luhang natipon, mga puot na tinimpi, mga kasamaan na pangapi. At ngayong gabi, madudurog ang mga monumentong walang hugis at pinadali ko ang pagkabulok. Sa pamamagitan nito, ang mga maniniil na lalong mapanganib, ang mga marahas, yao mga ganid, na nagtatago sa likod ng Diyos at pamahalaan, ay madudurog lahat. Ang mga mangduwag ay maglalahi ng mga alikin. At ngayong gabi, magkakaroon ng isang malaking piging. At ang lamparang ito, inilagay sa gitna. Kung gayon ay hindi na kailangan ng aking tulong. May iba ka pang gagampanin. Sa ganap, may kasyam ng gabi, ay tiyak na puputok ang lampara. At maririnig ito sa mabayang kanugnog, sa mga bundok at guhib. At hindi nagtatagumpay yung mga atelierong medyo kanto. Pangunaan mo sila sa bodega ni Kuruga para sa mga baril. Magtatago kami ni Kabisang Tali sa syudad at sa salakayin, at kayong nasa Arabal ay aagaw sa mga tulay at handang sumaklulo sa amin. At papatayin natin ang lahat ng lalaking tumanging sumama at humawak ng baril. Ano po ang wiwikain ng daigdig sa kakilakilabot ng pagpatay? Ang daigdig ay papalakpak at purihin ng malakas. Ang lalong marahas, gawin mong malinis sa kabuktutan. Purihin ka na higit sa kabutihan ginagawa ng mapagkumbaba at kimi. Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na ikasampu upang tumanggap ng aking huling tagubilin. Lumayo kayo, pagsapit na ikasyam, sa malayo, sa daang anlog. Si Paulita, awa-awang misagan. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Ano ginagawa mo rito? Halika. Halika, Isagani. Lumayo tayo sa bahay na yan. Halika. Bakit ako lalayo? Hindi na siya yun bukas. Gusto mo bang mamatay? Isagani, Isagani. Pakinggan mo ako. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Nasabog ang bahay na yan. Naguho? Oo, sa guho, oo. Isagani. Alang-alang sa Diyos. Halika. At saka ko ipapaliwanag sa iyo. Isang taong higit pang sawi sa ating dalawa ang humatol sa kanila. Nakikita mo ang puting ilaw na yon? Maliwanag na parang ilaw ng electrical. Mula sa bubong, ilaw yon ng kamatayan. Lamparang kinarga ng dinamita sa isang silid. Kainan na binaunan ng pulbura. Sabog ang lahat at walang may isang makapiligtas. Halika! Hindi. Gusto ko maiwan dito. Ibig ko siya makita sa uling pagkakataon. Iba na siya bukas. Masunod na ang nakatanda.
Juan Crisostomo Ibarra? Sino yan? Isang masamang biro. Pirmahan ba naman ng mga papel ng mga filibusterilo na 10 taon nang patay? Filibusterilo. Isang biro yan na magdudulot ng kaguluhan. May mga babae pa. Ano, Padre Salve, nakikilala ba ninyo ang pirma ng kaibigan ninyo? Ano ang nangyari sa inyo? Kanya ang sulat kamay na yan. Tunay na sulat kamay ni Ibarra yan. Mahigit na 2,000 piso ang nakuha ng mga tulisan at nasugatan na malubhan ang isang Friday at 2 atlida. May tanggol ang kora sa pamagitan ng silya na nagkatira-tira sa kanyang mga kamay. Hindi maaari ito. Bakit hindi? Hindi ako hangal. Mga sako ng pulbura, mga sako ng pulbura sa ilalim ng mesa, sa sahig, sa kisame, sa loob ng mga upuan. Mabuti na lamang ni walang isang naabo. Sino naglagay ng mga sako ng pulbura? Yan ang walang makapagsabi. Sinong may interes na guluhin ng piging? Maaring higit sa isa kung ganoon. Magtago kayo! Baka kayo may pagbintangan, magtago kayo! Hindi alam ni Don Timoteo kung sinong salarin. Siya ang namahala sa pagpapagawa. Siya at ang kaibigan yung Simon, wala nang iba. Nagkagulo sa bahay, dumating ang tinyente ng veterana. Pagkatapos niyang sabihin ng lahat ng mga sekreto ay pinaalis ako. Pero, Nako, ang senyoritong ito, kung sakaling sumabog, walang matitirang buhay sa Kalye de Alwag. Umuwi akong litong-lito na iniisip na kahit isang chispa lang, isang sigarilyo lang ang nahulog o may sumabog na isang lampara. Na sandaling ito ay wala na tayong general, ni Arsobispo, ni anuman, o mga kawani man lang. Abo ang lahat na pumunta sa piging kagabi. Berhem Santissima, ang senyor na ito. At may bahay kaming malapit doon. Sino kaya? Ngayon ninyo malalaman, pero kailangan niyo isikreto. Natagpuan ko kaninang hapon ang isang kaibigan na manunulat sa isang opisina. At sa pag-uusap namin sa bagay na yan, sinabi niya sa akin ang lihim. Nalaman niya sa mga kawali, sino sa palagay niyo ang naglagay ng mga sako ng pulbura. Ang mga praile? Ang silong karoga? Isang estudyante? Si Makaraig? Ang alaherong si Simon! Si Simon? Pero hindi ba't nasa piging kagabi si Simon? Oo, pero naalala ko na. Umalis siya sa bahay noong nagsimula ang kainan. Umalis para kunin ang regalo para sa kasal. Hindi ba't kaibigan siya ng general? Hindi ba't kusyoso sa ni Don Timoteo? Oo, nakisama para magawa ang pakay at para mapatay ang lahat ng mga Espanyol. Ah, ngayon ako nalinawan. Saan? Ayaw niyong paniwalaan si Tia Tantay. Si Simon ang diablo na nakabili sa lahat ng mga kaluluwa ng mga Espanyol. Gaya ng sinabi ni Tia Tantay. Nawala si Simon nang walang iniwan na bakas. Hinahanap siya ng Guardia Civil. Oo, hinahanap nila ang demonyo. Kaya pala kagabi. Kagabi?
Kagabi, habang kumakain kami, nagkaroon ng kaguluhan. Namatay ang ilaw sa kinakainan ng general. Sinasabing ninakaw ng isang di kalala ang lamparang nirgalo ni Simon. Isang magnanakaw? Isa sa mga Mano Negra. At hindi nahuli? Lumandag sa ilog. Walang may nakakita sa kanya. May nagsasabing Espanyol daw. Ang iba naman ay Sino at iba Indyo. Pinaniniwala ang sa pamamagitan ng lamparang iyon, pag-aalabi ng buong bahay, ang pulbura. Sayang, kaysa man na ginawa ng magnanakaw, namatay na sa ng lahat. Kailan may din naging maganda ang pagkuha ng hindi sa iyo. Kung alam lamang ng magnanakaw na iyon kung ano ang nangyari at kung nakapag-isip-isip pa, tiyak kung di niya gagawin yun. Ayokong malagay sa sitwasyon niya, ano man ang ialok sa akin. Hoy, utang hayaan mo sang lumakad ng payapa. At anong pakialam mo? Wala. Paulino, Naaawa lang ako sa kanila dahil mga tao din sila. dahil malinaw na baguan ka. Paano mo tatratuin ang Precious in Lagera? Nainggit ang konsiderasyon sa puramente. Mga kalaban at mga umatake ang mga ito. Mga kababayan at tinutukoy, napakatanga mo! Tinatrato silang manlaban at tumakas. At pagkatapos, peligroso dito! Sulang! Sulang! Masahol ka pa sa isang tunay na Espanyol! Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Bahagya po. Ngunit, matatapos na rin paghihirap ko sa ilang sandali. Ngunit anong ginawa ninyo? O Diyos ko! Anong ininom mo? Sayang lamang. Wala na akong lunas. Anong ibig niyong gawin ko pag sapit na ikawalo? Patay o buhay? Patay, oo. Ngunit buhay, hindi. Diyos ko, ano ang iyong ginawa? Huwag kayong mabahala. At huwag kayong malito. Wala nang magagawa pa. Nais kong paliwanag niyo sa akin ng isang pag-aalinlangan. Kayong may malaking paniniwala sa Diyos. Sabihin niyo sa akin may isang Diyos. Patawarin kayo ng Diyos. Nakita niya ang iyong pagtitiis at pinantulutan niya ang iyong matagpuan ang kaparusahan ng iyong sala. Unang pagkamatay ni Maria Clara, pakaraan niyo ay isang paraang mahiwaga. Sundin natin ang kanyang kalooban. Sang-ayon ako sa inyo. Kalooban niya mga pulong ito. Pagpatuloy sa kanyang tinatanggi? Hindi ko alam, Ginoo. Batid hindi niya pinapabayaan ang mga bayang nanahal sa kanya. Tiyatanggap ko ngayong paliwanag. Ako'y nagkamali. Ngunit, sapat na ba iyan upang ipagait ng Diyos ang kalayaan ng isang bayan at iligtas ang mga higit na salarin kaysa sa akin?
Ang mga tapat ang loob at ang mga karapat-dapat ay kailangan magtiis upang ang kanilang hadikain ay kumalat at malaman. Mayroon ding hatol at pag-uusi ng Diyos sa mga maninili. Kung gayoy, anong nararapat gawin? Magtiis at gumawa. Magtiis? Gumawa? Madaling sabihin yan kapag nagtitiis. Ang gumagawa ay ginagantimpalaan. Kung nakita ninyo ang mga nakita kong maraleta, mga kabag-habag na nagtitiis at katakot-takot, anong Diyos iyan? Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon.